People power na naman. Panawagan ng pagbaba ng Pangulo. Naman, mga kababayan, ilang beses na tayong umasa na pag nagbago ang leader, magbabago ang Pilipinas. Pero, tanong, babago nga ba talaga o babalik lang sa dati? Ang daming naguguluhan ngayon. Kasi nga naman, kung totoo man yung corruption, ano po, tama lang bang mag-resign si Marcos? O baka naman gamitin lang to ng mga politikong gutom sa kapangyarihan? Ito ang real talk natin ngayon. Walang takot, walang paligoy-ligoy, totoo lamang po. Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. So, ayun nga, si Congressman Kiko Barzaga, yung tinatawag na Mio politics guy. No, Mio guys. Mio guy, isa lang pala siya. Nananawagan sa Pangulo na magbitiw na daw. Sabi niya, sobrang dumi raw ng flood control projects. May bilyong-bilyong anomalya at syempre kasabay niyan lumalakas. Lumalakas din ang mga protesta. Ang mga taong sumisigaw ng trilyon peso march. Pero teka lang po. Dahil sanay na tayo sa ganitong eksena, hindi ba? Pag may isyong malaki, may sisisihin, may sisihan. May panawagan ng resignation agad. May mga lalabas na reform agenda. Pero ilang dekada na tayong ganito. Bakit parang hindi pa rin tayo umaasenso? Real talk. Bakit wala pa rin asenso? Ilang dekada na ba tayong ganito? Baka kasi ang gusto nating palitan, leader lang pero hindi ang sistema. Real talk. Hindi mindset, hindi ugali ng tao, hindi ang nakasanayan. Real talk ha. Hindi lahat ng panawagan ng pagbibitiw ay makabayan. Hindi po. Minsan may halong politika. Politika na may politika. Minsan may halong ambisyon. At minsan ginagamit lang ang salitang para sa bayan. Pero ang totoo, para sa kapangyarihan. Para sa bayan nga ba? O pansarili lamang? Ang nakakatakot kasi pag mainit ang ulo ng bayan, madaling manipulahin ang emosyon. Di po ba? Kayo, pag mainit, madaling mamanipula ang emosyon. Totoo, maraming galit sa corruption. Kahit ako galit na galit Tayong lahat galit sa corruption. Dapat lang. Pero dapat din tayong maging matalino. Matalino. Hindi lahat ng sigaw ng kalsada ay galing sa malasakit. Alam natin yan. Alam nyo yan. May ilan, script lang na mga gustong bumalik sa pwesto. Yung mga taong may sariling agenda, kailangan sa isip niya, plano niya, makabalik sa pwesto. Sila ba? Alam mo yung parang relasyon na laging break kasi ayaw magbago ng ugali. Oops, sapol. Ganyan din ang bansa natin.
Laging change ng change. Pero same toxic pattern. Hindi nagbabago. Same pa rin. Alam nyo po, alam mo minsan, nakakalimutan natin na walang leader na makakaayos ng Pilipinas. Wala po. Kung hindi rin tayo marunong sumunod sa tama. Pwede kang magpalit ng presidente, pwede tayo magpalit ng pinuno ng presidente, araw-araw Pero kung puso ng Pilipino hindi magbabago, wala rin kwenta. Baliwala. Para ano? Kung hindi rin lang naman magbabago yung mga nakasanayan na, yung nakaugalian na, yung mga mali or toxic pattern natin. Ang problema, hindi lang sa Malacanang. Nasa mga tahanan din. Sa mga simpleng pagnanakaw ng oras, pandaraya, at kawalan ng disiplina. Napupunta ko lagi sa kawatan. Anyway, kaya kung gusto natin ng tunay na pagbabago, simulan muna natin sa ating sarili. Pray for our leaders. Hold them accountable, yes. Pero huwag agad tumalon sa gulo o problema o people power kung hindi malinaw ang hangarin. Huwag agad sumunod sa mga panawagan ng mga taong may sariling agenda. Remember, God is not a God of confusion, but of peace. Nasusulat po yan sa 1 Corinthians 14, verse 33. So, kung ang paraan ng pagbabago ay magdudulot ng gulo lamang, baka hindi yun ang galing sa Diyos. Baka hindi yun galing sa Diyos. Baka, pakana lang ng kaaway, ng kalaban, ni Satan. Hindi ko naman po sinasabing mali si Barzaga. May karapatan siya magsalita. Of course, lahat naman tayo may karapatan At kung may mali nga sa gobyerno, dapat imbestigahan, dapat harapin. Pero sana, huwag natin i-base ang galit sa social media lang. Suriin po muna natin, alamin muna bago magalit o manawagan ng pagbaba ng presidente. Kasi hindi laging people power ang solusyon Hindi laging revolution ang kailangan Hindi yan ang solusyon. Kasi po, ang tunay na matalinong Pilipino, hindi padalos-dalos, kundi mapanuri. Mapanuri. Tinitingnan muna, tinatansya. Inaalam mo ng mabuti. Ang tunay na makabayan, hindi lang marunong sumigaw. Hindi marunong, kundi marunong ding makinig. Hindi puro, sigaw ka lang ng sigaw, Gusto mong iparating. Gusto mo rin, kailangan din pala, makikinig ka rin. Kailangan marunong tayo makinig, magtansya, magbalanse. Ano po? Mga mahal kong manonood, mga kababayan, tandaan natin, ang pagbabago hindi lang sa Malacanang. Nasa puso ng bawat Pilipino. Nasa puso po. Kung gusto mong makitang umunlad ang Pilipinas, hindi kailangang may bumaba, kundi may magbago. So, bago tayo sumigaw ng resign, tanungin muna natin ang sarili natin, ang mga sarili natin. Ano po? Nagbago na ba ako? Nagbago ka na ba? Nagbago na ba kayo? Naging tapat ba ako? Naging tapat ba kayo? Naging tapat ka ba? Kasi baka ang tunay na people power hindi pala sa kalsada, kundi sa loob ng puso natin, sa loob mismo natin, at sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating bahay.
Mga kaibigan, kung gusto mo ng mga ganitong real talk, huwag kalimutang mag-like, comment, at i-share para mas marami pa tayong maabot. Ano po? Para mas maraming makaalam at mas maraming makapanood ng video ito. Ang Marisol Templo Talks channel. Ano po? Change doesn't start from the top. It starts from within. God bless Pilipinas. God bless you po. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. And see you in my next vlog. Thank you so much for watching. God bless you, God bless you, God bless you.